Hi guys and welcome back sa ating YouTube channel. Kumusta po kayo lahat at kumusta naman po yung ating mga paghahalaman? In today's episode, i-check natin yung status ng mga ilang plants na nairipat na natin. Pero may isang plant na medyo particular ako na gusto kong i-cover ngayon, which is yung mga staghorns. So, nakita nyo po dun sa previous episode natin, nung inaayos natin or niriripat natin yung ating mga staghorns. So, nag-try tayong mag-improvise at gumamit ng mga ibang materials para pansamantala dun muna mamamalagi yung ating mga staghorns habang hinihintay natin yung mga raw materials na in-order natin para sa kanila. Ito kasi yung wala nung nakaraan tayo nag-ripat ng mga staghorns. Siguro, I think if I'm not mistaken, mga 3 weeks ago nung niripat natin yung mga staghorns. So, wala tayong ganito. Na-order ko na siya pero hindi siya kagad dumating. Kaya, pansamantala, ginawa natin ay nilagay natin sila sa mga coconut husk na merong chicken wire. Yung ganito. So, nakita nyo naman sa screen kung paano ko siya ginawa at dun sa aking previous episode. You can just check that episode kung paano ko po pansamantalang iniripat yung ating mga staghorns. So, ginawa natin pagkadating ng mga fern planks na, by the way, ito po ay nabili ko sa Lazada. So, meron po dyan sa description section yung link kung saan nyo po mabibili itong mga fern planks. Mura lang pala ito. Ito yung mga ginagamit sa mga orchids, mga nag-o-orchids. But since hindi ko naman masyadong hilig yung pag-o-orchids, but I think this will be a perfect para medium na pwede natin magamit to imitate the living conditions ng isang plant kung saan lumalaki ang mga staghorn. So, nailipat na natin yan before at eto na po sila. So, iti-check muna natin tong isa. Ayan. So, eto po yung isa nating staghorn. So, meron lang siyang damage na 2 leaf. At ito po ay nung dumating na ay meron na siyang parang split. Ayan. So, hindi ko na po siya tinanggal kasi wala naman po siyang disease. At meron lang akong napansin dito sa staghorn na to. Meron siyang mga black spots dun sa isang leaf. And when I check it online at may research ko, ay yun pala ay fungus due to exposure sa moisture. So, ang nangyari, I'm not sure kung yun ay, kasi nang dumating sila dito, meron na silang mga black spots. So, ang ginawa ko na lang ay tinanggal ko na lang, pinutol, ayun. So, eto po yung pinagputulan, ito. At meron pa tayo na natira na 2 leaf at isang pa-usbong. Ito yung pa-usbong nun. Napansin ko lang, eto, meron na siyang lumitaw na another leaf. I'm not sure kung ito ay leaf o yung pinaka para magiging scallop niya dito. Pero yan po yung lumabas, so hihintayin natin yan lumaki. So far, ito naman, maayos yung naging response niya nung nilagay natin siya dito. At I think mas okay siya dito compared dun sa dating niyang environment kasi hindi nagda-dry yung coconut husk. Medyo matagal bago siya mag-dry. Kaya siguro naging reason din yun para mag-cause ng overwatering kasi wala palang mga roots ito na unlike yung mga philodendrons at yung mga anthurium. So ang napansin ko, ito lang pala yung pinaka parang way niya na kung saan po pwede siya makapag-store ng water. So kapag to nababasa, matagal siya bago matuyo. Kaya dito kumukuha ng nutrients yung halaman. So yan, napansin natin nung coconut husk yung ginagamit natin, medyo parang hindi niya gusto. Ayun. Pero nung nilipat na natin siya sa mga fern planks at ang ginamit natin na pinaka-base niya is yung ano tawag dito? Peat moss. Yun. So, napansin ko maganda yung nagiging response ng halaman at eto na, meron na siyang pausbong na isang dahon. At ito ang ginawa ko, yung chicken wire na pinaggamitan sa kanya, ito yung pinaka ginawa kong base ng fern planks para
kapag gusto mo siyang isabit, pwede siyang isabit at hindi masyadong magalaw yung staghorn natin. So gumamit tayo yan ng anong tawag dito, tanse, yung ginagamit ng mga construction, tapos itinali natin, isinicure natin para hindi bagalaw at kumapit siya dito sa peat moss. Yan. So yan po yung isa. Yung pangalawa naman, ito na yung itsura niya. Yan. So ito na yung itsura niya. Ito yung pausbong na dahon nun. Ayan. So, mararamdaman mo naman sa leaf kung buhay yung halaman o hindi. Kasi ito, matigas siya. Matigas at the same time, ito rin, nagkaroon din siya ng mga black spots. So, yung isang dahon. So, nung pagdating dito, may mga black spots siya. Akala ko lang dumi. Pero nung research ko nga, fungus pala yon sa mga staghorn. So, tinanggal ko, pinutol ko siya para hindi siya makahawa. Ito yan. Etong pinagputulan yan. Then ito, may lumalabas na siya na bago, na ito, bagong usbong ito. Ito naman yung pinaka patubong leaf niya before. Yan. So, ganun din yung style niya, ang ginawa ko. Yan. Ito medyo makapal yung kanyang fern planks kasi medyo makapal to or malaki yung dahon niya. We're hoping na ito mag-survive din para magkaroon tayo ng collection kahit ito lang mga staghorn na to. And possible na kapag dumami sila, and then we'll start selling them. Dahil meron kasi akong dumating pa na additional na 2 staghorn. So, ito. Ayan. Ito yung 2 staghorn. Actually, mga 2 days na to, hindi ko pa nariripat. At okay lang naman na hindi siya kagad maripat kasi hindi naman ganun kaselan yung staghorn. Ayan. So, minake sure ko lang na hindi sila nabibilad ng matagal sa araw, nakasilong sila. Kasi yun yung napansin kong gusto ng mga staghorn. Ayaw nila yung na-expose sila ng matagal sa direct sun. Or ayaw nila ng direct sunlight. Mas gusto nila yung bright indirect light. Kaya ang usual na environment ng mga staghorn ay nakadikit sila sa mga trunks ng mga malalaking halaman. Kasi nakasilong yon. Pero meron pa ring way na makapag-absorb sila ng nutrients or makapag-create ng food using photosynthesis. Ayun. So bago natin simulan yung ating repotting, so ipapakita ko muna sa inyo yung ating mga materials na kakailanganin. So first, kailangan po natin ng mga fern planks. Yan. So meron na tayo dito 2 fern planks. And then since ito po ay medyo hindi natin pwede sabihin marupok or hindi siya pwedeng ganito lang. So, para ma-secure yung plant at hindi siya mahulog, kakailanganin natin ng chicken wire na ilalagay po natin sa may likuran nito para po, siya po yung mag-support. Yan, mag-support. So, lalagyan natin yung chicken wire. And then, para po dumikit siya sa chicken wire at hindi siya mahulog, kakailanganin po natin ng cable tie. So, gagamitan po natin siya ng ganito para po ma-secure po yung plant at hindi po siya mahulog. Ayan. So, kung ano lang yung, kung sakaling hindi po or masyadong maliit po yung inyong cable tie, pwede nyo naman pong pagdugtungin yung dalawa. Okay? And then, kakailanganin rin po natin ng pinaka-base po ng ating staghorn fern, itong peat moss. So, itong peat moss po ay nilinis ko na yan at binasa kasi kailangan na po ng moisture, at least yung moist lang para makapag-recover po kagad yung ating mga staghorn. And then, kung mapapansin nyo, meron po ditong fertilizer. So, lalagyan ko po siya ng slow release na fertilizer. Konti lang, enough lang na para magamit niya as nutrients ng halaman. So, ito, ilalagay natin siya dun sa ilalim ng peat moss para hindi siya direct na a-absorb ng halaman. Instead, pag nabasa lang siya, doon lang siya magre-release ng nutrients. And this is already enough para makapag-recover po yung ating staghorn. Ayan. So, sisimulan na natin, guys, yung pag-aayos ng ating mga yung paglilipat natin ng ating mga staghorn. So, una, isi-secure nyo muna itong chicken wire. Yan.
So, kakailanganin nyo lang ng cable tie. Medyo malaki siya. So, hindi kakasya yung isa. So, kakailanganin siya natin pagdugtungin. Ayan. Mas maganda sana tansi, kaya lang naubusan kasi tayo ng tansi, konti na lang yung available natin. Yun na lang yung gagamitin natin, pinaka-base ng panghawak dun sa ating fern planks. Itong cable tie will do, matibay naman to, yan, at madali po siyang ilagay. Yan. So kung napansin nyo, na-secure natin siya kaagad. Ayan. So guys, marami tayong mga alam na plantito-plantita na alam nila yung better way kung paano yung pag-handle ng mga staghorn. So, I'm not saying na I'm the professional one in terms of staghorn, pero ito na po yung ginawa ko dun sa dun sa mga plants natin or staghorns natin na pinakita kanina. So, yan, para hindi lang siya pangit tignan. Yan. Yan. So, yan, tapos na tayo sa isa. Tika na tayo sa pangalawa. So, para mas madali po na maisabit natin yung mga staghorn sa mga pader o kung saan natin siya gustong ilagay na nakasilong or not exposing sa direct sunlight. Not being exposed to direct sunlight. Ayan. Ingat lang sa chicken wire dahil baka masugat kayo. Ayan, so ito nabili ko na lang itong mga chicken wire, itong mga tawag dito. Itong mga itong mga cable ano bang tawag natin dito? Cable tie ba? Ayan. Ayan, para lang secured siya. Ang purpose lang nitong chicken wire is parang holder. At saka para in the event na medyo parang natutunaw na yung fern planks, meron pa rin magpo-hold dun sa staghorn natin. Ayan. So, mabilis lang to. Ayan. Okay, tanggalin muna natin itong staghorn dito. Ito guys, medyo maliliit sila. Mas actually maganda yung mga naunang nabili ko, yung pinakita ko kasi same price lang sila pero ito medyo maliliit. Ayun. Wala lang, nagandahan lang ako sa kanila. So I think ito apat ay enough na para makapag-start tayo ng mga hanging plants. Ayan. So, kung napansin nyo, wala siyang roots. Ayan, no? Ito lang talaga yung pinaka-base niya. So, kailangan lang natin i-check kung paano siya i-organize dito o ano yung orientation niya.
So, magiging ganyan yung kahihinatnan niya, ay yung itsura niya. Yan, I think this is, way better. No? So, gagawin natin, eto, lalagyan natin siya ng base. So, ipapabilog nyo siya. Yan. So, ayan. So, ang gagawin nyo muna is, gagawan nyo siya ng pinaka-base niya. Tapos, dun sa gitna, dun natin ilalagay yung slow release na fertilizer. Ito, kahit ganito lang, okay na yan. So, lalagay lang natin siya sa gitna. Slow release naman yan. So, okay lang siya. Yan. And then we put more. Yan, para hindi siya direkta na tatama dun sa base ng staghorn. Yan. So, since ito ay slow release, so ito, good na yung fertilizer nito for the next 3 months. So, hindi ka na mag-aalala na baka makalimutan mo or mag-under-fertilize ka kasi 3 months naman to. So, it's just easy to calculate. Ayan. So, parang ganun lang siya yung gagawin nyo. And then, okay, so napaghiwalay na natin yung tansi. So, ang gagawin na lang natin ay ilalagay natin siya ng ganyan yung orientation. So, i-check nyo po yung bagsak po ng dahon para malaman nyo po kung tama po yung orientation po ng inyong staghorn. Ayan. So, okay na po siya na ganito. Yan. Yan po yung tama. So, ito, nung una nahirapan ako ng pag-aayos nito, pero later on, makukuha nyo na yung technique kung paano nyo siya maayos. Ito. So, ito po yung ating pinaka-base niya. Yan. So, isi-secure nyo lang muna siya sa tansi. Ayan. So, ganyan. Tatansian nyo lang. Tansi ang tawag namin dito sa Kapampangan. I'm not sure kung ganun din siya ang tawag diyan sa Tagalog. Yan. Dito lang siya medyo tricky kasi since this is a one-man show, so much better talaga ito kapag gagawin mo ay may kasama ka. Pero ako naman, nagawa ko naman siya na ako lang mag-isa, so I think it's just fine. Yan. Kasi ang maganda sa tansi, hindi po siya natutunaw at hindi po siya napuputol. Yan. So yan, na-secure na natin siya. Ayan. So now, atin naman po siyang itatali. So kailangan ko lang siya ng support dito para lang maitali natin siya. Then, tinatalong buhol ko siya para hindi siya makakalas. Yan.
So, yan na. Ganyan lang po siya kadali. So, secured na secured siya. Yan. And then, pwede mo pa siyang isabit. Ayan. So, we're hoping na sana to lumaki kasi napansin ko meron na siyang parang pausli, oh. So, they're in good condition. Kaya lang, eto, medyo maliit sila. I'm not just sure kung itong mga staghorn na nabili natin ngayon ay hindi siya ka-variety nung nauna na nabili natin, pero parang same lang sila. So, dito naman tayo sa pangalawa. So, I think ito yung pinaka gawin natin. Naghahanap ako alin yung pinaka matigas na part. So, lalagyan natin siya ng pinaka base niya. Ayan. Parang ano yung gumagawa ka ng pugad ng ano ng ibon. Ayan. So, lalagyan natin siya ng yan. Okay na yon. That's all good enough. So, that's all. Ito na. And then, lalagyan na natin to. Then, isi-shape lang natin. Ayan. 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 I think okay na to. So, tabi muna natin siya and then i-prepare na natin itong pangalawang staghorn. Then, tatanggalin na natin to. Ayan. Sinapansin ko talaga, wala siyang roots. Wala siyang roots. Itong pinaka-mount niya, ito lang yung parang pinaka-support ng plant. So, kung meron man siguro to, baka maliliit lang. Kaya dinadahan-dahanan ko na walang ma-damage. Ayan. So, i-check natin yung kanyang orientation. Kung tama ba. Okay. I think tama na. Ayan, tama na siguro yan. Kailangan actually talaga dalawa katao to para may tagahawak. Ayan. I-reshape lang natin yung kanyang mount. Ayan. And then, we will secure the plant. Lang natin para hindi matanggal yung kanyang mga sphagnum moss or peat moss. Okay, and now isi-secure na natin siya. Ayan. Okay, so we're done ng pag-aayos ng ating or pag-mount ng ating mga staghorn. We cannot call it repot, diba? Kasi wala naman silang pot. So, mounting of staghorn sa mga fern planks. So, yan.
naayos na natin. So, it's not really that perfect, pero it's already enough. So, kung napansin nyo, ito hindi ko masyadong dinamihan kasi medyo maliit yung base niya. This is already enough. And then, ang pag-take care po ng mga staghorn ferns ay kailangan po, meron po na-dry out po yung kanyang base between watering. Huwag niyo pong hayaan laging basa yan para hindi po siya pamahayan ng fungus. But this one, they're healthy. But I'm not really sure if their variety is just the same as the old ones that we got from Julius Plants, the original. So, sa kanila po galing ito, sa South Cotabato. Sinabi ko nga po sa inyo, hindi na po tayo bumibili ng maramihan ng mga plants. So, mga ilan-ilan na lang. Ito kasi parang, collection. Kasi matagal po kasi ito na lumaki as per sa mga nakilala ko. So, medyo natatagal na ng konti yung kanilang paglaki. But we're seeing na meron na po mga pausli na bagong dahon. So, we're hoping po na lumaki po ng lumaki yan. And at the same time, kapag po ito, tumubo na po yung pinaka parang, I'm not sure kung ito po yung nila, yung parang may mga scallop sila na magko-cover dito. So, yun po yung mag-a-act na parang magiging mga new leaf niya, or yun po yung magpo-protect at magsusupport po sa ating staghorn. In the event po na ito ay sobrang laki na at nanganganak na, dun na lang po natin sila pararamihin. Ang plano ko kasi, ito, medyo matagal pa siguro to bago pa tayo makapagbenta. Pero kapag nakikita na natin dumadami sila, that's the time siguro magbebenta tayo. Not sure of the price, but for now, medyo pricey lang ng konti yung mga staghorn. Pero ito, nakuha ko ng mga budget bill price at around 250 pesos. So, they're not, hindi na sila, not bad for staghorns. Pero ito, I'm not sure kung pareho po sila ng variety. Yun lang ang hindi ako sure. Yan. So, ang napansin ko rin dito sa mga staghorn, kasi ito, medyo may katagalan na, mga 2 or 3 days na po sila nandito na pinagpahinga ko. At hindi ko pa po sila nariripat kasi busy po ako sa trabaho. So, ang ginagawa ko lang ay minomoist ko lang po ito. Minimake sure ko na meron silang watering para hindi sila matuyuan. So once na yung na-absorb na nila yung mga tubig o yung moisture, then dun ko pa lang sila didiligan. Pero hindi soaking wet yung ginagawa ko. Kasi hindi dapat daw ito masyadong binababad sa tubig or else pamamahayan nga po ng fungus. So ganito ko po ginawa yung ating mga staghorn ferns. Ayan po. So magaan lang po sila kasi maliliit pa. Ayan. So the fern planks are okay, and I think they will do good here. So cross fingers natin na maayos po yung paglaki po ng mga staghorns na to, since this is the first time that we will going to handle staghorn ferns. So yan po yung ating video for today. Kung nakatulong po sa inyo ang episode na ito, don't forget to subscribe and click the bell notification icon para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga episodes. We are already at 701 subscribers. So maraming salamat po sa lahat ng mga nagtiwala at nag-subscribe po sa aking channel. Let's help us out na ma-reach po natin yung remaining 299 subscribers na kailangan po natin i-comply para po ma-monetize na yung ating channel. Until sa susunod, happy planting and bye-bye!